Normally, ganito lang naman po yung ginagawa natin eh, no? Support and resistance. So, itong area na to, this can act as your resistance. Wala pong high impact news today, ah. Lalaparan ko lang ng konti. This can act as your resistance and support mo can be here or here. Medyo malapit itong support na to. This one can be broken kasi malapit eh. Pero it will still act as a support. Itong 2026 area, 2025-2026 area. But ultimately, I'm looking at this level, itong nakausli na to, as a possible support. 2016. Kumbaga hanggang mamayang gabi, since wala namang high impact news, magre-range lang tayo dito sa area na yan. Okay? So either papunta tayo dyan or papunta tayo dito sa baba. So ngayon, nasa gitna. Ano ginagawa ng bot natin? Trend following. Okay? Sa lower time frame. Right? Okay? If the price is trading, the daily pivot, we already saw rejection na rin sa daily pivot. Okay, sa pivot, na-reject tayo. We follow the trend sa lower time frame, the 5 or 15 minute. Sa 15, it's about to flip. Yung green cloud is about to flip. Red, no? Lumiit na po yan. Pero sa 5, kitang-kita eh. Kaya kanina, yung advice natin, sa update natin sa mga nasa Discord server, di ba? Follow nyo yung cloud sa 5 minute or 15 minute. Kasi ayan yung trend eh. Kanina umakyat pa, di ba? Nag-aabang ka ng short. Red cloud eh. Look for short opportunity kasi red cloud siya. Ito yung mga resistance area, yung daily pivot, yung taas ng cloud, etc. No? Hanap ka ng short. Ayan, may mga lumalabas na short. Pwede mong gamitin yan eh. As your guide para pumasok. Okay? Yan, may short. Pasok, short, pasok. So, importante yung TP. Ako sa umaga, 100 pips lang eh.